sa probinsya ng Mindanao. Ito po yung iyong pinusuan, long range locator, triple antenna, tamang taas. Ganyan po yan. Gamitin. Dito po ang atin. Doon na po agad siya. Ganito po yung iyong pinusuan, long range locator, triple antenna, mula po sa probinsya ng Mindanao. Yan na. Ito nakatiit. Una po yung kapag gagamit po kayo, isang triple antenna, isang single antenna. At kapag natapatan na po yan, diretso na po yan. Ganyan na po yung pag-cross ng ating. Sa probinsya ng Mindanao, ito po yung iyong pinusuan, long range locator, triple antenna, na yan po ay binabalahan kung ano po yung ating ibabala. Yun po ang ilulocate ng ating triple antenna. Ito po yung ring na 24 carats na siya kung gagamitin bala dito po sa ating triple antenna. Ayan. At kung ano po mga ka-TH, yung ating ibabala, yan po ang ilulocate ng ating triple antenna. Ayan, ito ka-TH, dito mo siya babalahan. At katulad pa rin po ng aking mga sinasabi kung paano po ginagamit ang anumang locator, kung paano po hinahawakan. Yan po ay aking pagbabahagi ng kaunting kalaman at pwede nyo pong subukan yung pong aking mga ginagawang demo. At muli po mga kababayan, mga ka-TH, ito po yung long range locator, triple antenna na pang long distance, pang malayuan. Kapag nandun na po tayo sa ating site, napakahalaga po na kailangan natin ipahid ang dulo ng antenna sa lupa. Ayan. Yan po ay bilang pagpapalakas ng ating frequency at mabilis po niya makakabisado yung area. At ito ka-TH, sa paghawak mo pa rin po ng ating triple antenna, kailangan po yan ay dikit po yung palad. Ayan. At hindi po dapat pabago-bago yung kanyang pagpisil. At meron po ako ilulukit dito. Ito po yung 18 carats na bracelet, na ito po yung aking ilulukit. Gamit po ang triple antenna na may bala pong 24 carats. Yan ito mga kababayan. At muli po, gamit ang triple antenna. Sa pagtaas mo po niya ka-TH, dapat lagi magsisimula ka sa baba. Ayan, at sanayin mo po yung sarili mo, yung paghawak ko po dito sa ating triple antenna, na kapag itinaas mo, tamang taas po lang yan, tamang taas. At dapat ito po ay hindi tagilid. Kaya dapat nakalibel po yan. Dahil ginagawa po ko dyan, nililibel ko po yan, napantay po yan, na kapag itinaas mo po yan, hindi po yan mahirapang kumaliwa. Ganun na rin po sa pagkanan. Ito ka-TH, mula pa rin sa baba. Ayan, ito naman po ipang alalay lamang. Ayan, at katulad na rin po ng negative. Ayan, mula pa rin po sa baba. Pag itinaas mo po yung locator, yan na po, naghihila na siya. Ganyan po yan. Hihintayin mo lang po yan kapag itinaas mo ganyan, hihintayin mo lang po yan na hilahin ng aura po ng gold. Ito pong ating antenna. Dahil ito po ay may mga kumpletong sangkap na akin na pong inilalagay. Ayan, wala pa rin po sa baba. Yan, dapat yung pagtaas po natin, sikapin po natin na tuwid po yan. Yan. So mga kababayan, pag tinaas po yan, mula sa baba, yan, doon na po yan, hihilahin na po ng aura ng gold yan. Ganyan po yan. Doon na rin po babaling. Yan. Yan, ganyan po yung ating paggamit. Ganito malang po kasi siya gamitin. Ito pong ating triple antenna. Ayan. Kaliwa at kanan. Ayan, ganyan po yan. Doon pa rin po siya nagtuturo. Ayan. Kahit saan position ka-TH, kahit saan ka magsisimula, basta mahalaga po, mas madali mong makukorner. Ito pong ating target na gagawin mo po dyan ay pa-cross. Ayan, dito pa rin. Ayan, wala pa rin sa baba. Ayan, ganyan po yan.
Doon na po agad siya nagtuturo. Yan. Iisipin po natin kasi is na kung ano po yung ating nahanap ay mabilis po siyang makikita o mahanap po ng ating triple antenna. Ayan, ganyan po yan. Yan pa rin po siya, nagbabalik. Ayan. Yan pa rin. Ayan, yan pa rin siya. Ayan. Yan pa rin siya. Kahit isang kamay lang katiits, pagka sanay ka na sa paggamit po ng ating triple antenna, single antenna, ayan. Ganyan po yan. Ganyan po yung pag-detect ng ating triple antenna. At ang kaibahan po nito mga kababayan, ito po ay hindi battery. At ito po ay binabalahan. Ito po ang ating triple antenna na nakakasigurado ka po na kung ano po yung ibabala, yun po ang hahanapin ng atin pong locator. Kaya dahil mismo ikaw na po, sarili mo na yung gold na ibabala, kung tuloy man yan, sigurado ka na po na yun po ilulocate ng ating pong triple antenna. Ayan, doon pa rin po siya. Ayan, ayan po yan. Ayan. At ito mga kababayan ay tatapatan ko po. Ito po katids, ito po yung pinusuan long range locator triple antenna na kapag tinapatan na po natin at nakita na po natin kung nasan po yung detection, kukuha ka po ng ground. Yan, ganito po yung pagkuha ng ground. Yan, kailangan hindi ka muna po tatapat diyan. Pag nakuha mo na po yung ground, pwede ka nang dandahan maglakad papunta po doon sa items. Yan. At kapag yan po ay ating pong natapatan na, ang triple antenna po ay nagbibigay signal, bumubuo na po siya ng frequency. At pagbuo na po yung kanyang frequency, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot hanggang yan po ay bumilis na lang bumilis. Yan, ito katiks, ito po yung pinusuan long range locator triple antenna mula po sa probinsya ng Mindanao. Yan na, ito na katiks, una po yung kanyang frequency ang ating po triple antenna. Dahil po tayo ay dyan na po nakatapat, ibig sabihin kung ito man pong gold na nasa ilalim, ang lapad po ng ating detection, ginamit po natin ang Japanese one. Ganoon na rin pong aura meter. Kapag 1 meter by 1 meter po yan mga katiks, at pumasok ka po doon sa loob ng detection na ginamit po ang aura meter at Japanese one, ang triple antenna po natin o anumang klaseng locator, yan po ay kusa ng iikot. Magbibigay na po agad yan ng signal dahil natatapatan mo na po yung item. So ibig sabihin mga katiks, ito pong triple antenna, maging single antenna o anumang klaseng locator ang mayroon po kayo, ang pag-ikot po ng ating locator ay pakaliwa po yan. Kaya lalo na po kapag natapatan na po natin. So ibig sabihin, kapag gold po ang iyong ibinala, natapatan mo po yung gold, laging pakaliwa po ang pag-ikot niyan. So kapag yan po ay pakanan, may balak ang gold, ang pag-ikot po ng ating triple antenna o anumang klase locator ay pakanan po yan. Pakanan na po ang ikot dyan dahil napakalakas po ng volume ng tubig. So, ibig sabihin, magkakaroon na po tayo ng ideya na may bala na po tayong gold at umikot po siya ng pakanan. Yan po ay nasa volume ng tubig. Ganito yan mga katids, kapag inilukit mo po yon, bala mo po ay gold, nasa labas ka ng detection, yan, tinuturo po niya ay gold. Gold po ay tuturo niya. So ibig sabihin niya mga katids, nasa labas ka ng detection, nagtuturo po ng gold. Ito po ang ating locator, tinandaan mo po yan. Ngayon gusto mo po siyang tapatan. Kapag tinapatan mo po yan, magtataka ka kung bakit ang ikot po ng ating triple antenna ay pakanan. So nakakahulugan po yan na ang ating pong gold
na hinahanap ay malapit o nakatapat sa volume po ng tubig. Bakit po? Dahil ang aura po ng gold ay lagi pong malapit sa volume ng tubig at para hindi po agad yan masira. So ito mga kababayan, mga katids, ito pa rin po yung ating pagtaas ng ating tripod antenna. Ayan. So, dandahin tataas mga katids. Ayan, ganyan. Ayan na po, hayaan mo na po yung hayaan mo na po yan magpaling na kanya. At dahil wala po yung ibang muturo at hihilahin po yan ng aura po ng gold. So ito po yung isang pangalawang pagkakataon pa rin po mga kababayan. Tatapat ko pa rin po itong ating target. Napagkuha pa rin po ng ground. Ayan. Ganyan. Yung pa rin siya pumabaling. Yan pa rin siya. So, ibig sabihin, kukuhanin na po natin yung ground bilang pagtapat po natin sa atin pong target. Ayan, ganito yan katid. Ayan. Ganyan na po yung kalakas. Ito pong ating tripod antenna. Ayan. Kapag natapatan na po yan, ay tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Ayan. Basta matapatan mo po yan. Kapag umikot po yan, kakaliwa po yan. Kapapansinin ninyo. Wala po iikot na magkasalabong po yan. Ayan. Ito mga kababayan, mga katids. Ayan. Ito po yung frequency ng atin pong tripod antenna. Ayan. At ito po ay pwede mo ring lagyan ng katuwang. Tulad po ng isang single antenna na itutuwang naman po natin dito po sa tripod antenna. Ayan. Ito po yung aking long range locator single antenna. Yan, original po yung itong kanyang antenang ito. Ito po ay mahaba. Ito po ang antenna ito. At ito po nilagyan po lang dito ng display. At ito po ay 1 metro haba nito. Ayan, at pwede mo pa rin ito mga katids, mga kababayan, nagamitan po ng katuwang ng isang single antenna. Ito po ang ating tripod antenna. So nandito po yung load sa kanan. Kapag gagamit po kayo ng dalawang single antenna, dalawang tripod antenna, o katulad po nito, isang tripod antenna, isang single antenna, o kahit po isang dowsing rod, isang stick na dowsing rod, isang tripod antenna, o isang single antenna at isang dowsing rod, pwede po yan. So ito mga kababayan, mga katids, napaggamit mo pa rin po ng ating tripod antenna at single antenna bilang magkatuwang siya. Yan, doon na rin po yan. Dito pa rin mga kababayan, doon pa rin siya natuturo. Yan, ganun siya. Sikapin nyo po na magsabay po yung kanyang paggalaw. Ganun po siya kalakas. Kung mapapansin nyo po mga kababayan, ayan, talagang hinihila po yan ng araw ng gold. Yan o, ganyan po yan. Doon po talaga bumabalik ito. Ayan, at doon pa rin po talaga yan nagtuturo. Dahil ito po yung ating isang tripod antenna at isa pong single antenna. Ganyan po yan. At ito po mga kababayan ay pwede mo rin pong tapatan. At ito pong ating single antenna at tripod antenna, yan po ay magkukross kapag tinapatan na po natin. Ito pong ating target. Yan, ito pa rin. Ito pa rin siya. Yan. Mararamdaman mo po yan kababayan, mga katids, na kapag itinaas mo po yan ay ramdam mo po na hinihila ng aura ng gold. Ito pong ating tripod antenna, itong ating antenna. At ito naman po mga kababayan, yan, ganyan pa rin po yung pagkuha ng ground. Yan, kung mapapansin nyo, yan po ay kapag tumapat na lang yung antenna doon sa ating pong target, hindi pa po yan magkukross. So, ibig sabihin, mapapansin nyo po yung dalawang dulo ng antenna ay malapit na po siya. Ayan.
Ibig sabihin malapit na po ako doon sa kanyang target, doon po sa ating hinahanap. Yan po yung isang idea na kapag ang single antenna po natin, tripod antenna ay nag-cross na yan na malapit, kailangan mo pa po yung umisod. Ayan, ganyan po yan, nabalik po siya. At kapag natapatan na po yan, diretso na po yan. Ganyan na po yung pag-cross ng ating dalawang locator kapag natapatan na po yan. Ayan, ganyan po yan. Kapag lumabas ka na po ng deteksyon, maghihiwalay po yan at lumampas ka, yan, ito po ay kusa na siyang babalik patalikod po yan. So mga kababayan, mga katiis, kapag nasa labas pa po tayo ng deteksyon, yan po ay nagtuturo pa rin yung ating locator. Kahit po yan ay nasa tabihan pa lang tayo ng pagitan ng loob ng deteksyon, nasa labas po tayo, nagtuturo pa rin po yan ng ating pong target. So kapag tinapatan na po natin yan, yan, malapit na po yung dulo. Pagka lumapit po tayo, ganyan po yung magiging resulta. Kapag dumiretso po tayo dyan, nakakross na po yan. Mga kababayan, ganyan po yan. Yan. At ito po mga kababayan, mga katids, kapag gumamit ka po ng dalawang locator, ay natapatan mo po, para tinapatan mo na po yung ating pong target, o nasa ilalim po, o nasa ibabaw po yung deteksyon 1 meter by meter. Kapag ginamit po itong dalawang antenna sa pagtaas, hindi ang ikot po ng kanan ay pakaliwa, counterclockwise. Ang ikot po ng kaliwa ay dapat po yan ay pakaliwa pa rin. Kapag umikot po ito ng pakaliwa, hindi po ito pwedeng umikot ng papunta sa kanan. Dapat po yan ay parehas po yun nakaganyan, mga kababayan, mga katiis, counterclockwise. Yan. So mga kababayan, mga katiis, maraming salamat pong muli sa patuloy po na nanonood po ng aking mga ina-upload na video mula po sa probinsya ng Mindanao. Shout out po sa inyo lahat dyan. At ganoon na rin po sa pumuso po ng ating tripod antenna. Muli, maraming salamat po at pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan.